Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa isang pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos sa interview niya with Katunying. Kung saan tinawag na mga pangit ang mga taong nagbabas sa First Family. Kabilang na sina Maharlika at saka Duterte. Napasama si BP Sara. Okay, pakinggan natin itong interview na ito. Sa mga ayaw kayong tigilan, inaaraw-araw kayo, si Maharlika, si Glenchong, at iba pa, at ang mga Duterte, Presidente Duterte, si Baste, si Paulo, at saka po si Sara Duterte. Oh, di ba? Me? Bring it on, honey. You're the size of your enemy. You're not my enemy, like I said. I would never stoop to that level. I would never stoop to. However, every time they say that, they become uglier and uglier. They just look at their face. Di ba tayo cute pa rin tayo? What a lie! Cute sila. Don, there's such a thing as karma. Ay, salamat. Okay, nakakatawa, no? Pumapangit daw ang mga nagbabasa. Pangit si Maharlika, pangit ang mga Duterte dahil tinitira eh. Kaya lang, bakit napasama si BP Sara doon? May narinig na ba kayong mga statements ni BP Sara na sinisira niya si First Lady Liza? Ako, wala pa akong narinig eh. Even ni President, hindi man sinisira ni BP Sara ang Presidente. Ano lang, may mga issues na sinasalungat niya. Kaya lang, parte sa trabaho yun. Ba't hindi niya sinisiraan ang Presidente? Walang ganong ugali ni BP Sara. Diba? Bakit isinama ni Katunying? Ikinonek niya. Grabe naman si Katunying. Totoo, yung mag-amang Duterte, yung dalawang lalaki at saka si PRRD, talagang todo banat kay First Lady, But for BP Sara, never I have heard na binatikos na binas. Ang maalala ko lang na statement ni BP Sara na kinontra niya ang Pangulo, yung peace talks with the communist. Sabi niya, it's a pact with the devil. Kasunduan sa demonyo. So, ayaw niya. So, bakit? Kasi nakataya doon ang peace and security ng ating bansa. Kaya doon ako bumibilib kay BP Sara na pagdating sa trabaho, nangingibabaw ang kapakanan ng mamamayan. Kaya matapang niyang sinalungat ang stand ng Pangulo tungkol sa communist peace talks. Ano pa? Yung pagpasok ng mga Afghan refugees noon, that was last year, maugong na balita, kinontra na naman ni BP Sara. May mga mangilang-ilang mga policies na kumukontra si BP. Kaya lang, that's part of her job. Kaya lang all the rest, wala naman. Kaya bakit napasama si BP Sara na halos araw-araw ng babas? So, parang nasobrahan ata ni Katunying yung ganon. But anyway, doon tayo sa pumapangit at sila daw ang cute na cute. Anyway, karapatan ni ni First Lady Liza yon, kung yon ang perspective niya na sila ang maganda, pangit ang mga Duterte. Bahala na ang taong bayan. Kaya lang, ang kagandahan, hindi lang nakikita sa panlabas. Ang mas magandang kagandahan, yung panloob ba? Yung, sa tingin, yung perspective ng sangkatauhan. Sa First Lady ngayon, ano sa tingin nyo? I-compare nyo sa mga, ako, ang naabutan ko ng First Lady Imelda Marcos. Ako, yan ang tunay na maganda.
si First Lady Imelda. Magandang panlabas. And to me, perspective lang ito. Maganda rin ang kalooban ni First Lady. Hindi naman siya santa si First Lady Imelda, but to me, she's a forever First Lady dahil ang dami niyang nagawang kabutihan sa ating bansa. Although may mga pagkakamali rin silang mag-asawa, Marcos Sr., but mas marami yung naitulong nilang mag-asawa. Ang ganda yung teamwork nila nung panahon ni Marcos Sr. So, marami pang mga nagdaang First Lady Ming Ramos, ano pa yan? May First Gentleman pa, Arroyo. At itong First Lady natin ngayon, yung anong legacy na maiiwan niya sa Pilipinas, yun na. Bahala na ang taong bayan. Okay? Ako, sinong First Lady ni FRRD? Ang panahon niya, wala. Yung si Hanilet, ayaw pumapil eh. Napakatahimik. Kayang lumalabas si Mayor Inday Sara ang lumalabas na First Lady. So, ang tunay pong kagandahan is mas mabuti yung nasa kalooban. Yung puso ba, yung karakter. Okay? Kaya ang tunay na kagandahan, nakikita ko, nandyan sa mga Dutertes. Hindi ko pa sila nakita ng personal, PRRD, never. Nakita ko, hindi, personal, BP Sara, wala personal. But yung karakter nila, yung pagkatao nila, yung kagandahan nila, nakikita sa trabaho. Kasi you will know a tree by its fruit. A good tree will bear good fruit and a bad tree will bear bad fruit. Ganun yun eh. So ano ang bunga ng mga Duterte? Para sa akin, one of the best. PRRD? Nako. One of the best presidents we ever had. 3 ang aking mga best presidents. Okay? Magsaysay, Marcos Sr. and PRRD. May bunga. May mga legacy. Magsaysay, yan ang man of the masses. Kaya nung hindi pa ko naipanganak, panahon ni Magsaysay, kaya lang ito, nababasa ko na lang sa history, mga articles, nako. Umiyak ang sambayanang Pilipinas nung namatay si President Ramon Magsaysay. Ito naman si President Marcos Sr., ako, one of the best. Kasi sinakripisyo niya yung sarili niya. The best legacy na iniwan ni Marcos Sr. is yung EDSA, 1986. Pwede siyang lumaban eh. Kaya lang, kung lumaban siya, ang panahon yun, maraming mamamatay. Kaya yung sakripisyo na ginawa ni Marcos Sr., kusang loob, voluntary umalis sa Malacanang para hindi dumanak ang dugo. At yun, na-exile sa Hawaii at nagdusa doon. To me, yun ang tunay na pagmamahal, sacrifice. PRRD, ganun din. Yung farm namin, napakalayong farm. Noong una, wala kaming kalsada, lubak-lubak. Pag upo niya, hindi ko makalimutan yung build. Grabe, sementado ng kalsada papunta sa aming farm. Dito sa Mindanao. Yun, yung mga bunga. Ito naman si BP Sara. Anong bunga niya? Nako, ang DepEd, most trusted agency in government. Mula last year hanggang ngayon, walang pagbabago sa lahat ng surveys. Nangungunang DepEd. Ganon din yung satisfaction and trust rating ng top 5 government officials. President, Vice, Senate President, Speaker of the House, Supreme Court. Ang palaging highest rating is BP Sara. Yun ang bunga.
Yun ang tunay na kagandahan. Ang kagandahan o kapangitan hindi nakukuha yung pagbabas-bas-bas na yan. Normal yan kung nasa politika, nasa public life ka, normal yan yung mabas. Kaya lang, kung mabas kayo, dahil nasa public service kayo, edi, keep it balikat. Hindi yung pumapangit. Nako. Anyway, that's the style of the First Lady. Pumapangit. Pati mga vloggers na nagbabas sa maling ginagawa nila, bahala na ang taong bayan. To me, may pinakamagandang ugali. Pati mukha nga eh. I-compare nyo ang mukha. First Lady and VP Sara. Ay, napakalayo. I don't know kung anong tingin nyo. Basta sa akin, napakalayo ang itsura. First Lady Lisa versus VP Inday Sara.